Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, itong si DOH Secretary Herbosa, hindi niya daw alam kung saan napunta yung ibinalik na 89 billion pesos sa na National Treasury. Speaking of PhilHealth, in 2024, the government actually transferred back the amount of 89.9 billion to the Treasury. And I recall there was a statement that you made that this amount of 89.9 billion would be earmarked solely for health-related programs such as the Health Emergency Allowance. May I know if that has really happened? Yes, Mr. Chair. Ang nakuha is about 60 billion and about 30 billion was used to pay the health emergency allowance because there was a deficit in the health emergency. Nabayad yung 27.4 billion for health emergency allowances. Doon na-complete yung 104 billion because that was a deficit. The others, they were put on other projects and I think DOF ang nag-decide where the rest of the excess funds were put. Right now, still, I requested the DOF na gamitin sana for health projects like infrastructure, health, HPEP, or hospitals para at least makatulong sa healthcare. In fact, when I told him kahit na roads yan, that actually help save lives kasi in some remote areas, building of a road actually allows a patient to access healthcare faster. Even bridges actually. So may 30 billion na TRO and we are all awaiting the decision of the Supreme Court. Either way po, Mr. Chair, I will be happy whatever the Supreme Court decides. If they tell us to return it, we will comply. If they tell us it can be done, it will actually help health budgets improve implementation of UHC. Thank you, Mr. Chair. So you're telling us that of the 89.9 billion, around 30 billion was spent for the HEA. The rest you do not know exactly where that money went. I do not know exactly, but I think the DOF knows details of where it was used for funding. Ang tanong ko po, pag inutos ng Supreme Court na ibalik nga yung perang iyon, may programa na po ba, may plano ang DOH kung saan pupunta yon? Because I think that money could have gone, for example, to easing the burden and the costs, broadening the programs of PhilHealth for our people. Ayan kasi, bakit kasi binabalik niya na sa bagay, order yun sa kanya ni Department of Finance, Secretary Recto, pero may kaso na yan ngayon sa Korte Suprema kasi kini-question ng maraming grupo bakit ibinalik yung galing yan sa PhilHealth pundo yun ng PhilHealth. Bakit kasi ibinalik pa sa National Treasury samantalang kailangan naman ng pondo ng PhilHealth? At saka mandatory yan na dapat sa PhilHealth yan. Dapat ginamit sa PhilHealth. Ngayon ang ginawa, inorderan siya ng Department of Finance na ibalik sa National Treasury kasi savings daw yan. Ang totoo hindi naman savings yun, hindi lang nagagamit pa. Pero dapat gamitin sana. Dahil pinabalik na, walang nagawa si Herbosa. Ngayon tinanong si Secretary Herbosa, alam nyo na po ba kung saan ginamit yung 89 billion? Sabi niya hindi niya daw alam. Basta ang nagawa niya daw, ibinalik sa Treasury, sa National Treasury. Isa pa ito sa mga dapat ipaliwanag tungkol sa budget Kaya nagkakaproblema ang administrasyon sa usapin sa budget. Kasi may mga ganyan. Dapat sa PhilHealth, mandatory yan. Yung mga galing sa mga iba't ibang batas na dapat i-contribute sa PhilHealth, yan yun. Pagkatapos, hindi pa nagagamit. Ito naman kasing sila Secretary Herbosa ng DOH, siya ng PhilHealth, hindi niya ginagamit pa. Samantalang ang daming bayaran ng PhilHealth at ang dami pang hindi nabibigyan ng serbisyo nito. Nang hindi niya ito nagamit, diniklarang savings, pinapabalik sa National Treasury. Binalik niya naman. Pero yung iba, hindi niya na naibalik kasi nag-TRO na ang Korte Suprema. Nag-order na ang Korte Suprema na wag gagalawin yan.
Pero ngayon, wala pang desisyon ng Korte Suprema. Nagkaroon pa lang ng mga hearings, nag-oral arguments tungkol dyan. Kaya lang, ang tinatanong ngayon ng media kay DOH Secretary Herbosa, alam nyo po ba kung saan ginamit yung ibinalik ninyo? No, ang sagot niya, hindi. Kawawa naman itong si Herbosa. Hindi alam kung saan ginamit. Pero sabi naman ni Department of Finance Secretary Ralph Recto, ginamit daw yun sa mga social services. Pero mali yung ganun eh. Hindi dapat ganun ang nangyari doon. Doon po sa naging budget deliberations naman ng DOH, attorney, tinanong po ninyo kay Secretary Herbosa kung saan napunta yung 89.9 billion pesos na PhilHealth funds. Ano pong sagot niya dito? Ang sabi po niya ay mga 30 billion ng 89.9 billion ay napunta sa pagbayad ng mga health emergency allowance. Pero nung tinanong ko paano yung balanse noon, more or less 60 billion, hindi niya alam. Kaya ko siya tinanong kasi noong October of last year, siya ay nagsabi sa publiko na ang lahat daw ng excess funds na yon ay pupunta sa mga health-related na mga bagay. Pero maganda siguro kung malaman din natin sa ating mga financial agencies ng pamahalaan kung saan na nga ba napunta yung remaining 60 billion. At tinanong ko rin si Secretary Herbosa, if ever nasabihin halimbawa ng Supreme Court na dapat ibalik yun sa PhilHealth dahil yun ang nasa batas natin ay may programa ba sila? At okay naman, at least sinabi niya na meron. Pero syempre, we must make sure na kung may ganyan na utos ng Supreme Court na talagang gagamitin yon para maayos yung natin problema sa PhilHealth, mapalawak ang coverage at makatulong sa mga ordinaryong mamamayan dahil ang laki ng problema natin pagdating sa affordable healthcare. So, posible po talaga na hindi niya alam kung saan napunta yon. Sino po nakakaalam kung saan napunta? Department of Finance po ba ito? Dapat alam ng DOF yan kung nasaan napunta. Ang napakalaki rin na halaga yon. That's around 60 billion pesos. So, paano po yun, attorney? Magkakaroon po ng investigasyon ukol dito kung saan napunta yung 89.9 billion or yung 60 billion pesos? Well, unang-una, alamin muna natin at kung may mga tanong pa tayo, may mga issues tungkol dyan, ay it could merit. Although at this time, I think we should first find out from the DOF what this is all about and where has the money gone. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.